Kumusta mga katami? Kung naghahanap kayo ng simple pero masarap na paraan para labanan ng init ngayong summer, perfect sa inyo ang recipe namin ngayon. Tara, gawa tayo ng ice cream! Alam nyo ba, dati ako nakatira sa pabrika ng ice cream. Oo, at ang tatay ko ay isang sorbetero. Halos buong buhay ko, ice cream ang kasama namin sa araw-araw. Pero kahit ganon, wala ni isa sa amin ang nakaisip na magnegosyo ng ice cream. Siguro kasi ang iniisip lang namin noon ay kung paano mabuhay araw-araw. Pero sa puso ko, pangarap ko na talaga na umangat sa buhay. Sabi ko sa sarili ko, hindi kami dapat manatili sa ganitong sitwasyon. Yung sitwasyong nakikitira ka lang sa may-ari ng pabrika ng ice cream, umaasa, nangungupahan, alam mo yun? Sabi ko, pagbubutihin ko pag-aaral ko at kailangan makapagtapos ako ng pag-aaral. Proud ako na kahit sorbetero lang ang tatay ko, ay ginapang talaga kami sa pag-aaral. Ipinasok niya ako sa isang private Catholic school. Dumating pa nga ang punto na kapag nagdadala siya ng tuition fee sa akin, alam niyo ba kung saan niya nilalagay? Sa ilalim ng medyas, sa loob ng rubber shoes. Kasi nga naman, nagko-commute lang siya mula sa Manila papunta dito sa aming lugar sa Laguna. Dahil mahirap nga, baka nga ma-hold up pa yung pinag-ipunan at pinaghirapang tuition. Kapag naalala ko yung hirap namin noon, ay nagagawa kong ikwento ito sa mga anak ko. Sabi ko nga sa kanila, maswerte kayo. Pag inuutusan ko kayong maghugas ng pinggan, mayroon na kayong lababo at gripo na kaharap. Samantalang kami, nung maliit kami, ay kailangan pa namin mag-igib ng malayo. Naglalakad ng malayo, nagdadala ng mabibigat na galon. Tapos, hindi gripo, poso. Alam mo ba yung poso na yung kahoy, yung mahaba? Yan, tinutungga namin, ang tawag dun. Basta tungga, para lamang makakuha ng tubig. Sabi ko sa kanila, yung mga pinggan nandyan na lang sa lababo, huhugasan nyo na lang. Kami noon, noong araw, kailangan ibababa pa namin yung pinggan para mahugasan. Ganun kahirap. Yung higaan namin noon ay sahig lang, nilalagyan lang namin ng banig. Tapos, matigas siya, syempre, kasi walang kutsyon. Nakakaranas lang akong humiga ng kutsyon kapag nagbabakasyon ako sa lola kong mayaman. Siguro nga nagkakaedad na ako. Kasi para sa akin, ang sarap ng balikan ng mga ganitong kwento. Tapos isi-share mo sa iyong mga anak para kahit papaano magkaroon sila ng lesson sa buhay at may matutunan. Sadya naman kasi talagang ang hirap ng buhay namin noon. Kasi kahit ultimo yung inumin mismo as in drinking water, kailangan pa namin paghirapan at igibin, lakarin sa sobrang layong lugar. Siya nga pala ang tatay ko, ang isa sa pinakamasarap gumawa ng ice cream. Parang kasing sarap nitong ice cream na ginawa ko. Tara, subukan niyo yung recipe na ito para kayong bumili na rin ng SNR ice cream sa sarap. Yun lang, at ito nga pala ang ating recipe. Salamat sa inyong pakikinig at panonood. Hanggang sa muli.